tayo po ay tutungo na po sa ating aralin po ngayong umaga, Ephesians chapter 6. At ang ating pong aralin po ay about another armor of the Lord, which is the breastplate of righteousness. And I think it is now on our fifth lesson about the armor of God. At dahil po sapagkat tayo ay merong pinaghahanda bilang Kristiyano, Paul, according to the Word, ginamit po niya bilang halimbawa ang mga kawal na Romano sa kanilang pakipaghanda, sa kanilang pakipagdigma. Ito po mga armor po na ito. And this armor of the Roman soldiers had been an example of Paul for the Christians. As much as the Roman soldiers are wearing this armor, not only to prepare them, but to protect them. That would assure na nalilesser yung hurt o kaya po yung damage sa kanila, and that could assure of them a greater part or portion of their victory. So ganyan din po tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. But the difference was, our armor is not physical. Sabi po ni Paul, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. While the Roman armies are fighting a battle for their life, ano po, we are fighting for our testimony of our faith. Amen. And then he said in verse 12, we wrestle not against flesh and blood. Not our battle is not physical. Hindi po pakipagdigma natin ay physical. But we are fighting against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. Could you imagine ang ating kaaway ay hindi natin nakikita? But we cannot fight the devil with our own strength. We cannot fight the devil with our own protection. So that's why sabi po ni Paul in verse 10, finally, brethren, be strong in the Lord, put on the whole armor of God. This is not our man-made armor. Ito po ay hindi natin likha, hindi po natin po ito pang sariling gawa na ako ay magpapatibay ng aking pananampalataya so that I could have this armor. And this armor are the armors of God. Ito po yung bigay ng Panginoon sa atin. Sabi po ni Pablo, just put on. It is already there. It is already available for us, mga kapatid. Nandiyan na po yan. Ang dapat mula natin gawin po ay gamitin po natin na katulad po ng mga kaawal na Romano. Ano po, the government, the empire provided them the armor to put on the armor. The same way, ganun din po yung ating Panginoong Diyos. Now, in verse 14, this will be now our lesson this morning. Look at verse 14. He said, stand therefore, having your loins girt about with truth, having the breastplate of righteousness. Sabi po ni Paul, stand therefore. Kayo ay tumindig ng matibay. Tumindig po tayo ng merong katatagan. We cannot stand our spiritual battle. Hindi po natin kayang tumindig ng matatag at ating pong mapagpatuloy ang pakipagdigma nating spiritual, not unless ikaw at ako bilang mga Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, ay ating susuotin ang kalasag ng ating Panginoon. Sa Tagalog po ng armor ay kalasag o baluti, di po ba? Yung ating proteksyon, yung pang ating pangdepensa. Sabi po diyan, and having the breastplate of righteousness. Meron tayong katwiran ng ating Panginoon. Now, we cannot stand our battle with our own righteousness. Hindi ho tayo kakatindig sa ating sariling katwiran. Sapagkat without Christ's righteousness in us, all our righteousness are filthy rags before our God. That's why sabi po ni Isaiah, buksan po ninyo yung Biblia po ninyo, Isaiah chapter 64 verse 6, sabi po ni Isaiah, but we are all as unclean thing. Katulad natin ay mga maruruming mga bagay.
And all our righteousness are as filthy rags. Ang ating katuwiran ay katulad ng mga maduming basahan. Amen? Maduming basahan. Alam niyo po ba yung how Isaiah described these rags and the word filthy? Hindi niya ginamit po yung salitang dirty. Sa Tagalog po ay madumi. Pero yung dirty at madumi pareho lang. But filthy ay higit pang mas madumi. Bakit po? Sapagkat yung salitang filthy ay hinango po doon sa mga wound cloth. Yung pong pag meron kang sugat, yan po ay binebendahan. Ano po ba? Yung po yung rags na sinasabi. Yung po yung filthy rags. Yung po yung tulad ni Isaiah, yung ating katwiran. Kaya sabi po ni Isaiah, katulad natin ay maduming bagay ang lahat ng ating katwiran. Anong katwiran meron tayo? Anong kabanalan meron tayo? Ano yung pwede po natin ipagmalaki sa ating Panginoon? Ang sabi po na Isaiah, katulad lamang yan ng maduming basahan. Yung po bang wound cloth. Yung binabalot sa sugat. Pag tinanggal mo yung balot, nandun na lahat ang dumi. And that is exactly how Isaiah described our righteousness. Amen? Righteousness. That's why sabi po ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sa biyaya tayo ay naligtas sa pananampalataya, hindi ito sa ating sarili, ito ay kaloob ng Diyos. The verse 9, hindi sa gawa upang tayo ay huwag magmapuri. Ano po yung pinagmamapuri nating gawa? Hindi yung masama, kundi gawa nating katwiran. Di po ba? Yung gawa nating mabuti, yan ang ating pinagmamalaki. Pero sabi po ni Apostol Pablo, hindi sa gawa upang ang sino man ay huwag mapuri. So malinaw na sinasabi ni Isaiah sa kanyang sulat na ang katwiran nating mga tao ay hindi ho pasado sa harapan ng Diyos. Amen. Hindi ho tayo pasado. Naalala ko yung pasado. Isang estudyante, pinagsak na lahat ng teacher ng kalatang subject. Namaril yung bata. Could you imagine yan, ano? Mabuti sana kung baril-barilan lang yun. Patay yung teacher. Nakakatakot yung ating panahon ngayon. So, nais ko po ngayong umaga po na ating tingnan kung ano po itong breastplate of righteousness. Yung po itong salitang breastplate, para po sa ating ngayon po yung vest. Hindi po ba? Yung bulletproof, merong vest. Marami mga kawal ang merong bulletproof vest upang pag siya ay tinudla dito sa kanyang dibdib, hindi po tatagos yung bala sa kanyang katawan. Ang tinutudla po nito, ang una sa lahat, yung pinaka delikadong bahagi ng katawan ng tao, which is the heart. Ano po? At tayo bilang mga Kristiyano, kaya natin yung ating bullet vest against the devil is the righteousness of Christ. Amen? Yung katwiran ng ating Panginoon. Kaya sabi po ni Pablo, having the breastplate of righteousness. Number one, let me give you my first point. Number one, ikaw at ako should stand in the righteousness of Jesus Christ. Sabi po ni Paul, stand therefore, having your breastplate of righteousness. Now, si Pablo po ay nangungusap po dito patungkol sa ating kalalagayan sa harapan ng ating Diyos. When we stand before God, we do not have our own righteousness. But we can stand only before the Lord in the righteousness of Christ. Amen? Sa katuwiran ng ating Panginoong Hesus Kristo. In like manner, we cannot stand our spiritual battle with our own and selfish or self-righteousness, yung ating sariling katuwiran, yung ating sariling kabanalan. No, we cannot. Kaya po sabi po ni Pablo, kayo'y tumindig, nasuot ninyo ang breastplate of righteousness. So Paul was talking here about the breastplate of righteousness, which is the righteousness of Jesus
Christ. Amen? Yung katwiran ng ating Panginoon. Now, in 2 Corinthians chapter 6, verse 7, meron pong binikas din po si Pablo po dito about this righteousness which is the armor of God. Look at your Bible. Ang sabi po ni Pablo, but of Him are you in Christ. Na kay Kristo, na kayo ay kay Kristo sa Tagalog. Who of God is made unto us. I'm sorry, I am reading a wrong verse. 2 Corinthians 6:7, but by the word of truth, by the power of God, and by the armor of righteousness. So binanggit muli ni Paul yung armor of righteousness na dapat po ay suot-suot po natin. Alright? Very risky ang isang kawal na wala siyang armor na suot, breastplate. Because that breastplate would protect him. Alright? The most vital part ng kanyang physical body, na andun yung kanyang puso. And like manner, ganoon din po sa atin. Now, malinaw na sinabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30, na si Kristo ang ating katwiran. Tingnan niyo po ang Biblia, sabi po diyan, but of Him are you in Christ. Na sa Kanya, kayo ay kay Kristo. Who of God is made unto us wisdom. Ang ating Diyos, ginawa sa atin si Kristo na katalinuhan, sabi po ni Paul, righteousness, amen, justification and sanctification. So ano po sa atin si Kristo? Siya yung ating katwiran. Right? Ikaw at ako ay merong katwiran ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan ang ating sariling katwiran. Because as I said, our self-righteousness without Christ's righteousness is what? Is only what? Pride. Kung wala yun, nagiging hambog tayo. I'm sorry. Nagiging palalo tayo. May pagmamalaki natin yung ating mga sarili, but we cannot stand our spiritual battle with our own righteousness. Much more, we cannot stand before God. Hindi po tayo pwedeng tumindig sa harapan ng Diyos na dala-dala natin ang katuwiran natin. Sapagkat sabi pa nga po ni Isaiah, yung ating mga katuwiran ay katulad lamang na mga filthy rags. Napakaduming basahan sa harapan ng ating Panginoon. Now, I want you to see what is this righteousness all about. Because this righteousness had been introduced to us from the Old Testament to the New Testament, introducing the righteousness of Christ. Sabi po na ating talata. Tingnan po natin ang ilan po ito. Introducing the righteousness which is by faith. Dito po sa aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ating tingnan ang ating Biblia, Romans chapter 10. Ang sabi po ni Pablo sa Romans chapter 10, brethren, my heart's desire for Israel is that that they might be saved. Ang kanyang layunin sa kanyang mga kapatid na Hudyo, na sila ay maligtas. For I bear them record that they have the seal of God. Aking pinatotohanan na sila ay talagang merong matinding selyo ng pagiging makadiyos, but not according to knowledge. Ngunit hindi ayon sa tamang karunungan. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, they have not submitted themselves unto the righteousness of God. Tingnan niyo po ang mga tao, no? Sabi po ni Pablo, sapagkat sila ay mga mangmang, being ignorant of God's righteousness, mangmang sa katuwiran ng ating Panginoon. And they are establishing their own righteousness. Paano yun? Yung pagsunod sa kautusan. That becomes their guide, that becomes the rule. Ano po? Yung pagsunod sa Moses' law and going about to establish their own righteousness, and they have not submitted themselves unto the righteousness of God. Hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Panginoon. Ano ba yung katwiran ng Panginoon? In verse 4, He said, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Sapagkat si Kristo ang katapusan ng kautusan. Alang-ala para doon sa katwiran sa bawat isang sumasampalataya.
So therefore, even Paul and with Moses in the Old Testament, they know na yung katwiran, yung ay hindi makukuha sa pagganap ng kautusan. Ang kautusan nagsasabi, ikaw at ako makasalanan. Ngunit, hindi ito nagbibigay sa atin ng katwiran. The law only says we are sinners. We violated a law, the law of God, and therefore the law punishes every violator of God's law. Amen. Siya po ay nagpaparusa sa bawat taong sumusuway sa kautusan ng Diyos. Hindi doon nanggagaling ang katwiran. Ang katwiran ay nanggagaling kay Kristo sa pananampalataya. So makita po natin na yung sinasabi nating stand therefore in the righteousness of Christ, tatayo tayo doon sa Diyos, sa ating Panginoon, at titindig tayo sa ating pagkikihamok, not in our own righteousness, because like the Jew, we have the tendency maaring magkaroon tayong sariling pamantay na sarili po natin. Ay ako naman mabuting tao, ako naman ay religyoso, sumusunod ako sa kautusan. Ang Hudyo sabi ng Biblia, yes, sumusunod sila sa kautusan, ngunit hindi yon ang katwiran ng ating Panginoon. Tatas ba pa tayo sa katwiran ng mga Hudyo when it comes to the following the law? They know the law. Mula sa pagkabata nila hanggang sila tumanda. Sabi ng mga tao, basta susunod ako sa 10 Commandments. Ano yung mga 10 Commandments? Sige nga. 1, 2, 3, ano pa? 10 yun eh. Pero hindi lang po yan ang law. Right? Hindi po lamang yan ang katwiran, ang batas ng Diyos. Napakarami po, kapatid. Kaya po, hindi tayo pwedeng magkaroon ng katwiran doon. Kaya nga sabi po ng Biblia, for Christ is the end of the law. Bakit end of the law? Sabagat in Christ, everything that the law required na hinihiling ng batas sa lumang tipan ay ginanap ni Kristo nang siya ay nandito sa lupa. And he finally end the power of the law when Christ died on the cross. And then secondly, being introduced the righteousness of God by faith. And not only that, ang katwiran ng ating Panginoon ay inilagay sa atin. Ano po? Inilagay sa atin. Sabi po sa Tagalog po ng salitang imputation, Romans chapter 4, in verse 22 to 25, tingnan po natin ang halimbawa ni Abraham. Ito mong ating tinitingnan. Imputing the righteousness of Christ by faith. Inilagay sa atin, ibinilang sa atin, yung sa pong impute is, God put it on your account. Para bang ikaw ay empty ka. Wala kang pagmamalaki sa Panginoon, pero nilagyan ka ng Diyos, account mo. Right? Yung katwiran ng ating Panginoon. Romans chapter 4, verse 22 to 25. Ang sabi po ni Paul sa atin, and therefore it was imputed to him, now in verse 21, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Si Abraham, pinangakuan ng Panginoon ng anak. Ang sabi ng Diyos sa kanya, God, I will bless you and multiply you. And Abraham believed that. Bagamat siya po ay 100 years old na nang siya ay nagkaroon ng anak. At si Sarah naman ay 90 years old. Kaya, don't lose hope. You might be the second Abraham or the second Sarah. All right? God is the God of miracle. And then in verse 20, and therefore it was imputed. Yung salitang imputed po ay ibinigay sa kanya. Si Abraham, he has no righteousness of his own. But when he believed God, yung katwiran niyan ay inilagay on his account. That is the word, imputed. Ibinigay o ibinilang sa kanyang katwiran. Now it was not written for his sake only, but it was written, imputed to him, but for us also to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus, our Lord, from the dead. Kaya po ikaw at ako, kapatid, sa ating sariling katwiran wala po tayo.
All our righteousness are just filthy rags before God. Yung ating katwiran ay basahan sa harapan ng ating Panginoon. But when we come to the Lord Christ, nung tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, yung katwiran ni Kristo ay inilagay sa ating. The righteousness of Christ was put into our account, sa ating sarili. Kung kaya ikaw at ako ay nakakatayo sa harapan ng Diyos, not having our own filthy righteousness, kundi yung righteousness of Christ. Amen? Standing on the righteousness of Christ. Kaya po yung breastplate of righteousness is not us. Not our own righteousness. Yan po ay si Kristo. Si Kristo na ating katwiran. Amen? Siya yung ating katwiran. Kaya pag titingin sa atin ng Panginoon, when God looks at you because you have Christ, ang kanya nakikita yung righteousness ni Kristo. Hindi niya nakikita yung righteousness mo which is just like a filthy rag in His eyes. But He saw the holiness of Christ in you. Yung katwiran at kabanalan ni Kristo sa atin. Now when we stand our spiritual battle, all right, having our own righteousness which is filthy, madali ho tayong daigin ng ating kaaway na dyablo. He can easily destroy us. But when we have the righteousness of Christ, yung katwiran ng ating Panginoon na kanyang nakikita bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ng Panginoon, ang Biblia, ang diablo, kapatid, ay kaagad-agad siya po ay nadadaig sapagkat hindi niya kayang tapatan ang katwiran ng ating Panginoon. Another thing, not only it is a righteousness, example in the Old Testament and the New Testament, and it was imputation of righteousness to us. I'm sorry. Number 3, meron pa po dyan eh. Letter C, incidental. Ito po ay kailangan. Okay. When we say about our salvation, you don't need to add something to your salvation. Add to. No. Si Kristo po, kapatid, ay sapat na para sa ating kaligtasan. Si Kristo po ay sapat na para po sa ating pong justified o pag-aaring ganap sa harapan ng ating Diyos. Sabi po ng Romans chapter 5, verse 16 to 18, sabi po niya, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Take note the word gift of righteousness, yung kaloob ng katwiran. Maraming mga tao, they work for their own righteousness, just like the Jew. They work for their own righteousness, following the law of Moses. Pero sabi po ng Biblia, Romans chapter 4 na binasa po natin, sabi po ni Pablo, ang aking kapatid, ang aking mga kababayan ay mangmang sa katwiran. They want to submit their own righteousness and they fail to submit themselves to the righteousness of God in Christ Jesus. Kaya righteousness is a gift. Hindi po ito pagtatrabuhan natin. Ito'y binigay ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Right? Kaya po, when we stand in our spiritual fight, in our spiritual battle, we stand before our enemies, the devil, at yung kanyang mga kasamahan na principalities, powers of darkness. We stand before them fighting our spiritual battle, not in our own righteousness, hindi po yung ating sariling katwiran, kundi yung kabanalan, katwiran ni Kristo. Amen. We are standing on the righteousness of Christ. Sabi po ni Paul, stand therefore, having the righteousness of Christ. Yung katwiran ng ating Panginoon. Oh yes, the devil may say, oh, ikaw ay dating makasalanan. Dati kang ganito, dating ganito. Ngunit ang ating nakalipas ay wala na. Sapagkat sabi po ni Apostol Pablo in Romans chapter 5, verse 17, kung ang sino man ay naki Kristo, siya ay bagong nilalang. Amen? Ikaw ba ay naki Kristo na? Ikaw ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Ngayon,
sila ay nagiging mga bago. Amen? We don't have now carrying our own filthy righteousness in the sight of God, but we are now wearing the righteousness of Christ. Amen? Ang mga nakikristo'y mga bagong nilalang. Sa harapan ng Diyos, sila ay bago na. Sa ating kapwa, walang nakitang pagbabago sa iyong mukha, sa iyong tayo, sa iyong digdig. And yet, in the eyes of God, you are a new creature in Christ. Secondly, not only standing in the righteousness of Christ, we are secured. We are secured. Securing the vital part of the spiritual life. And what is that? Our heart. Our heart. That breastplate of righteousness is protecting the heart. Securing the vital part of the spiritual life, which is the heart. Kindly open again your Bible in the book of Proverbs. Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbs 4:23. Securing the vital part of the spiritual life, which is the heart. Yung pong breastplate, kapatid, of righteousness is protecting our heart. Not only, hindi po yan yung ating physical na puso. Hindi po yan. Yung ating spiritual na puso. Our spiritual heart is your heart, mind, soul, and power. Yan po yan. Emotion. Tingnan po natin po sa ating talata. In Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. The word keep means watch. Hindi po ito yung literal na puso natin, bagamat ating pong ingatan yung puso natin. Di ba? Amen? Madalas, ang sakit ng tao ay sa puso. Hindi natin nalalaman. Marami po tayong karamdaman. But, very costly yung tayo ay magkakasakit, anumang klase ng sakit. But Paul here was talking about our spiritual heart. He said, keep thy heart with all diligence. Yung pong salitang keep is mean watch. Bantayan ninyong mabuti ng buong kasipagan, buong pagmamatsyag ang ating puso. Why? Because from it nanggagaling ang lahat ng isyu ng buhay natin. Everything that concerns our life comes from our spiritual heart. Okay? Comes from our spiritual heart. Sabi po ng ating Solomon na hari, keep the heart, watch our heart diligently, for out of it are the issues of our life. Now, how does? Paano yung sinasabi po natin na aralin na secure of righteousness can protect our spiritual heart? Let me give you one point on this. Number one, let us see as our heart as reservoir. Heart as reservoir. Ano po yung imbakan? Di po ba? Yung salitang reservoir. Meron tayong tangke ng tubig. Yung ginagamit natin yung pong tawag dyan po ay water tank reservoir. Okay? Naka-reserve yung tubig. Ganyan din po yung puso natin. Heart was like a reservoir. Sabi po ni Solomon, keep thy heart, watch it with all diligence. Now, let me give you an example from the book of Matthew chapter 15. Matthew chapter 15, 19 to 20. Sabi po ng ating Panginoon, sa Matthew chapter 15, He said, for out of the heart, look at that, sapagkat mula sa puso nanggagaling ang evil thoughts. You see how the heart was a reservoir? For out of the heart, proceed, mula sa puso natin, ay manggagaling ang masamang isip, ang pagpatay, ang pangangalunya,
ang pagnanakaw, ang maling patotoo, ang pamumusong sa Diyos. These are the things which defile a man. So sabi po ni Pablo sa atin, sabi po ng ating Panginoon, sapagkat mula sa puso nanggagaling ang masamang isip, masamang pagnanasa, ang pagpatay, ang kasinungalingan, ang pamumusong, ang paglabag sa ating Panginoong Diyos. The same way in Matthew chapter 12, verse 34 to 35. Ang sabi niya ang ating Panginoon si Kristo, O generation of vipers, how can you being go evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya makita po niya minamahal kung bakit dapat natin bantayan. The word keep is watch. Sapagat mula sa puso na yan, comes the issues of life. Amen. Ang kaisipang masama. Sabi po ng ating Panginoon, for out of the abundance of the heart, the mouth, the mind, ay nagmamanifest. Kaya po yung heart is like a reservoir. Imbakan. Kaya, tanungin natin ang sarili natin, ano nakaimbak sa puso natin? Amen. Ang sabi ni Kristo, pour out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Pour out of the heart proceeds evil thoughts. And that's why sabi po ni Isaiah o ni Solomon, keep watch, be diligent to watch of your heart. Because out of this, out of your heart, proceeds all the issues of life. Ha? Kaya yung puso po natin katulad yan na imbakan. Imbakan, reservoir. Kaya kung ano may nakalagay doon sa imbakan na yan, kapatid, tingnan po ninyo. Kung ating puso, kapatid, ay ito'y katulad ng imbakan, doon tayo dapat magsimula ng paglilinis. Tama po ba? Isang kamamangan yung reservoir ng tubig may madumi, ang unahin mo yung mga pipes, di po ba? Amen? Ang unahin natin itong mga pipes na ito, mukhang madumi. Tama nga, madumi, sapagkat ang nanggagaling at pumapatak sa kanya ay madumi. But the first thing we need to see and to begin to change is the reservoir, the tank. Clean the tank. It means clean the heart. Amen? Sapagkat yung puso natin, kapatid, imbakan. Kung ano yung laman ng puso natin, yan ang ating sinasabi. Kung anong laman ng puso ng tao, yan nagmumula yung ating masamang isip, masamang pita, masamang gawa, masamang pakikitungo sa ating kapwa. Right? And Satan was watching the heart. And that's why we need to wear the breastplate of righteousness. At hindi kanya tinutudla. Satan keeps special watch over there. In like manner, bantayan din po natin ang puso natin. Sapagkat when the heart is captured by the devil, the whole man is captured. His affection was captured. His desire was captured. His motive was captured. All the pursuits of his life was captured. At the end, talo tayo sa ating pakipagdima. Amen. Kaya yung ating puso, kapatid, sabi po ni Paul, na ating Panginoon, ni Solomon, let us keep watch of the heart. It is like a big reservoir, imbakan, sapagkat mula sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, masamang gawa, masamang salita. Saan ka magsimula naglinis? Ha? Hindi yung by brushing your teeth. Or do we need that?
Hindi yung gargling sa mouthwash para ang lalabas sa bibig na ito ay malinis. No. You begin from the heart as your reservoir. Amen. Keep watch. Keep watch. Secondly, the heart as depository. Depository. In Proverbs chapter 4, verse 21 to 22. Proverbs chapter 4, verses 21 to 22. Tingnan natin ang sinabi ni Solomon. Chapter 4, verse 21. He said, "Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and help to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee." Sabi po ni Solomon sa atin, ingatan mo yung puso mo. Sabi po niya, ilagay mo doon sa gitna ng puso mo ang katuwiran, ang karunungan. Ang sabi po ng ating talata, in verse 21, put them in the middle of your heart and keep watch diligently. Put away from thee froward mouth and perverse lips. Put far from thee. Okay? So dito po makita po natin na mistulang ang puso natin. Hindi lang po siya reservoir that need to be clean. Upang ang lalabas doon sa reservoir na puso natin ay malinis. It also serves as our depository. The heart is the depository of truth. Kaya sabi po ni Solomon sa atin, sa Biblia, in verse 20, "My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings." In verse 21, "Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart." Gawin mo yung puso mo na depository of truth, depository of righteousness, depository of holiness, depository of wisdom. Amen. Di ba meron tayong sa mga malalaking mga bangko, meron mga depository boxes. Yung mga mahalaga, mga bagay mo, ay nilalagay mo doon, you entrust that. Just like the bank is also a depository of your treasure. In like manner, ganun po yung ating puso. Not only just like a reservoir to keep it clean, but also a depository wherein the truth of God's word, the righteousness and the holiness of wisdom should be deposited. Ilalagak doon para sa ating kapakinabangan. You see that? Kaya nga, kung ang puso natin, kapatid po, ay hindi natin mababantayan without the righteousness of Christ. Walang nang restriction ng Kristiyano o sino mang tao na gumawa ng masama sapagkat ang diablo ay open na open para dito. But with the righteousness of Christ, the wiles, the temptations of the devil are being restricted. Amen. So let us make our hearts as reservoir. Make it clean. Keep watch. Because out of it are the issues of life.
Instead, ilagay natin doon ang katwiran sinasabi ni David kay Solomon, "My son, attend to my words and to my wisdom. Put them in the midst of your heart." Right? Kaya nakakatawa kapatid na kung ating titingnan yung ating lesson ngayong umaga, not only metaphorically we're saying na ano ba para sa atin yan? Ano ba yung blessing sa atin that we need to put on the armor of God because we are always under attack by the devil. A heart without Christ is a dwelling place of sin. It becomes a reservoir of wickedness. Madumi. Kaya pag ikaw uminom ng tubig mula doon sa tubig na galing sa maduming tangke, ano mangyayari sa iyo? Magkakasakit ka. Tama? Ganun din tayo. Pag ilabas na ating bibig na galing sa ating puso na madumi, ang tatanggap ng sinabi mo, nagkakasakit. Ano sakit? Masama loob. Nagagalit. Nadi-discourage. Nawawala ng lakas. Sabi ng tao, tinuloy mo tao na yun, napaka-dumi ng bibig. Bakit? Sapagkat madumi ang pinanggagalingan eh. Tama ba? Burak ang laman ng kanyang puso. Securing the most vital part of our spiritual life, which is the heart. Stand, having on the breastplate of righteousness. And then thirdly, not only we have Christ, our righteousness, the righteousness of Christ secures our heart. Number 3, the source of power for spiritual conflict. The righteousness of Christ is the source of our power against the conflict. Go back to Proverbs chapter 4, verse 23. Sabi po ni Solomon, "Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life." Bantayan mo yung puso mo. Kung meron tayo periodic na nagpapalab tayo, titingnan natin sa cardio, "Doc, pakitingnan nga po yung aking puso." Bakit? Mukhang mabilis yung pintig. May count kasi yung normal, di ba? Sabihin sa'yo, may problema po ang puso ninyo. O kaya naman, medyo lumalaki yung puso po ninyo. May problema. Kaya nahihirapan yung tayo na kumilos. Spiritually, Paul said, or Isaiah said, the book of Proverbs said, "Solomon, I'm sorry, keep thy heart with all diligence. Watch it. For out of it are the issues of life." Now, it is my spiritual duty to myself and also a spiritual duty to yourself. Ikaw at ako, kapatid, ay meron tayong obligasyon sa ating sarili upang ang ating mga sarili po, mga kapatid, ay ating maingatan to prevent ourselves from any harm that causes sickness sa ating puso. You know, when the heart of a Christian was not maintained well, it is not clean, as we have seen, kapatid, na yung ito maging reservoir, maging malinis, maging imbalkan ng ito ng katwiran, ng anumang mga bagay na maganda. Alam niyo po, mabubuhay maraming Kristiyano ang tatalikod sa ating Panginoon. Just like Proverbs chapter 14, verse 14, as Solomon said, "The backslider in heart shall be filled with his own ways." Mapupuno na tayo ng ating sariling katwiran. Wala na yung katwiran ni Kristo.
wala na yung salita ng ating Panginoon. We become proud, self-centered, the backslider in heart. Ito mo yan? Kaya yung pagtalikod sa Panginoon, ang pagiging malamya sa gawain ng Diyos, yung kawalan natin ng kasipagan, kawalan po natin ng init sa ating spiritual na buhay, ay hindi nagsisimula sa kamay na ayon ang tumangan ng Biblia. Hindi nagsisimula doon sa isip na ayaw nang mag-memorize ng scripture. Hindi nagsimula sa paa na ayaw nang lumakad para pumunta doon sa bahay-sambahan. It all started from the heart. The backsliding in the heart. Kanya, when the heart had been polluted, nawawala ng sigla ang Kristiyano. Wala na yung kanyang pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Sa salita ni Kristo. Wala na kanyang pagnanasang sumamba sa Panginoon na katulad ng dati na siya ay masiglat mainit sa paglilingkod. Backslider in heart shall be filled with his own ways. May I suggest to you 3 things. Number 1, as a source. Number 1, keeping the heart, retain the word of wisdom and righteousness. Panatilihin natin ang ating mga puso na nandoon ang salita ng katuwiran, ang salita ng karunungan. Let us see the example of Proverbs chapter 4. Ito pang Proverbs chapter 4 is a conversation between David and Solomon, his son. Tingnan po natin ang verse 4. Sabi po natin talata, He taught me also and said unto me, Let thine heart retain my words, and keep my commandments and live. Get wisdom with understanding, forget it not, neither incline from the words of my mouth. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall love thee. Alam mo isang bagay natin dapat gawin? Para bang ikaw at ako ay katulad ng lupa na tigang. Na nais ng isang taong masipag na tamnan ang lupa na yan, na hindi nagagamit kundi mga damo lamang. Ang kanyang unang gagawin, tatanggalin yung mga damo. Bubungkalin niya yung lupang yan. At gagawa niya yan ng paraan upang ito ay maging fertilized soil. Didiligan. Lalagyan ng mga benih. Remember the parable of the seed? The four soils. The soil on the pathway, the soil na merong damo, the soil na puro bato, yung soil na good ground. Iniyasik ang parehong binhi, ang salita ng Diyos. Ngunit isang lupa lamang na kung saan ang binhi ay tumubo at nagbunga. It is my spiritual duty, your spiritual duty to yourself, to cultivate your heart, to become receptive of God's wisdom and righteousness. Amen? Retain. Keeping the heart, retain the word of wisdom and righteousness. Panatilihin natin yan. Sapagkat aagawin niya ng diablo sa atin. Gagawin ng diablo, binamahala yung puso natin yan, ay kanyang bibigyan ng kabigatan. Mawalan yung ating desire for the word. Why? Because he knows na ang ating spiritual life ay nakadepende doon sa righteousness ng Panginoon. Yung kanyang wisdom. Sabi natin kanina, binasa natin in chapter 1, verse 13 of 1 Corinthians, For unto us God made Christ wisdom and righteousness.
Siya yung ating wisdom. Siya yung ating katwiran. That's why we need to cultivate the heart to become receptive, retain the words of wisdom, retain the righteousness of Christ sa buhay po natin. Upang ikaw at ako po ay mayroong power, the source of power when we are on our spiritual conflict. Pag tayo mayroong pakikibagbaka sa ating spiritual na buhay. And then secondly, not only keeping or retaining the wisdom and righteousness in our heart. Number 2, keeping the heart on the path of wisdom and righteousness. Panatilihin natin ang ating sarili, yung ating mga puso, sa landas ng katwiran, sa landas ng karunungan. Look at now, verse 7, 6 and 7 of chapter 4. He said, forsake her not, yung wisdom, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom. In all thy getting, get understanding. So again, Paul said, God made unto us wisdom, Christ's wisdom, and righteousness, and sanctification, and holiness. Amen? Huwag nating alisin yung ating puso at isip sa landas ng katwiran, sa landas ng karunungan. It is the righteousness of Christ in us that will keep us on the right path. Huwag kang lumisan doon, sabi ng Panginoon, o sabi ni David kay Solomon. Huwag mong ialisin niya ang sarili mo dyan. Huwag mong pabayaan. Keeping the heart on the path of wisdom and righteousness. Number 3, keeping the heart from the path of wickedness and sorrow. Kung meron tayong katwiran ni Kristo, and we will always wear that armor of Christ's righteousness, our heart will be kept from the path of wickedness. Ito'y maglalayo sa atin mula doon sa landas ng kasamaan at pagkalumbay. In verse 14 to 19, look at that. Enter not into the path of the wicked, and go not into the way of evil men. Avoid it. Pass not by it. Turn from it, and pass away. Huwag kang dumaan, sabi niya, doon sa landas ng masama. Huwag kang pumunta doon sa dinadaanan mas ng masamang tao. Ikaw man ay dumaan doon, huwag mong subukang dumaan. Ang sabi niya, avoid it. Neither pass by it. Sapagat ang mga sama, sabi po ni Paul, ni David, for they slept not, sapagat hindi sila natutulog, except they have done mischief, hanggat hindi sila nakagawa ng masama. Kaya po sabi po na ating talata, not only we need to retain wisdom and righteousness, keeping the heart on the path of wisdom and righteousness, and then thirdly, keeping the heart away from the path of wickedness and sorrow. Remember Psalm 1:1? And many of us can memorize that. Ang sabi po ni Solomon, on the David, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. The word blessed means happy. Masaya ang tao o sino mang lalaki na hindi lumalakad sa payo ng masama. Walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful, o nakikiumpok sa upuan ng mga manunuya, nor standeth in the way of sinners, o kaya tumitindig o tumatayo sa landas ng mga makasalanan. But his delight is in the law of the Lord. Yung kanyang naisin ay ang kautusan ng Panginoon, yung salita ng Diyos. And in His law, He meditate day and night.
And he shall be like a tree planted by the rivers of water, whose leaf also shall not wither, that bringeth forth fruit in its season. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. You see, the last advice was never walk on the path of the wicked. Never associate with them. Huwag mong subukan. Never associate with those whose life is sinful, irregular. Never be in a company with men na ayaw ng salita ng Diyos. Matanggi sa katwiran. Alam niyo po, ikaw at ako ng mga Kristiyano, upang mabawasan po, maiwasan natin ang ganyan, magkaroon ka ng panibagong mga kasama. Amen. Ang sabi po ng Biblia, blessed is the man that walketh not, hindi lumalakad sa payo ng masama. Paano mo makukuha yung payo ng masama? Eh di kasama mo siya. Doon ang gagaling yung mga kasalanan na naimbak sa puso natin bilang mga imbakan o reservoir. Isa sa mapandayang pamamaraan ng dyablo sa ating mga Kristiyano ay upang tayo na mga mananampalataya ay kanyang siluin, dayain, yung sabi ng Biblia, wiles of the devil, yung po yung mga pandaraya. At yun po yung mga namimingwit, di po ba? Meron siya yung bait, yung lure. Meron mga artificial na bait, di po ba? Parang isda gumagalaw. Meron mga totoo. And that is exactly how the devil was trying to bait us. Luring, inaakit ang mga Kristiyano sa masama. Ginagawa niya yung masama ay mabuti. At yung mabuti, kanyang ginagawang masama. He made sin as fun. He made wickedness as pleasant. But there really is not. Kasamaan at kapamakan ang dadalhin sa tao. The same God that designed and created us is the same God will help us to overcome. Alam po kami siya ng Kristiyano, bakit niya yung ayaw ng salita ng Diyos sapagkat sabi niya ang hirap gawin eh. They want the easy way. And the easy way is the devil's way. Though sometimes the Word of God may not bring us comfort sapagkat minsan yung salita ng Diyos will rebuke us. Para yung pamalo ng tatay, pinapalo tayo. It's just like a whip. And temporarily, it brings pain. Sakit. Hindi masaya na disiplina di ba ng tatay, nanay. Naalala niyo ako nung kay bata pa, pero hindi ako kapilihan eh. Pero ang tatay ko, hindi ako pinapalo. Pinagsasabihin ako ng tatay ko. Yung nanay ko, matindi. Pag ako'y salbahe, pero kaming tanim na puno ng saging, likod ng aming bahay. Tawagin na ako dyan, boy! Alam ko na. Punta ka doon sa sagingan. Pumunta ka na isang palapa ng saging. Tanggalin mo yung mga dahon. At di natitira rin ganun. Yung whip. Alam ko na yun kung bakit. Kasi yun ay para sa akin. Kaya habang pinuputol ko yun, umiyak na ako. Ay! Kasi akong gumagawa ng pamalo ko eh.
Nilalakasan ko, pero no mercy ang nanay ko. No mercy. Kasi ang pangalan niya hindi Mercy. Rosita. Sometimes it brings pain. Temporary pain. But it would guarantee and bring an overall happiness and success in life. And that is exactly the Word of God. Amen. Minsan masakit, ay natin tanggapin sapagkat mabigat. But the deceitfulness of the devil is that this is the easy way. It is fun, it is pleasant, it is joyful. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. That's why sabi ni Paul, stand having the breastplate of righteousness. I want you to go back to verse 21. Solomon said, David said, my son, in verse 20, attend to my words, incline thine ear into my sayings, let them not depart from thine eyes, and keep them in the midst of thine heart. Why not place Jesus? Why not put Christ at the center of your heart? Amen. David said, put it in the midst of your heart. We have the breastplate of righteousness. Ang sabi ni Paul, stand. Tumayo ka na matindi. Sapagkat ang diablo'y darating. Tumayo ka, nasuot mo ang katuwiran ni Kristo. Sa ating mga panauhin ngayong umaga, without Christ's righteousness, hindi ka makakatindig sa harapan ng Diyos with your own righteousness. Sapagkat ang katuwiran mo, katulad sinabi ni Isaiah, ay maduming basahan. Ikaw, tayong lahat, makasalanan. Si Kristo ay namatay sa cross upang ikay ligtas. Ibigay sa iyo ang kanyang katuwiran upang pagsapaltindig natin sa Diyos, ikaw ay bagong nilalang. Kung ang sino man ay naki Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating mga bagay nagsilipas na, siya ay naging bago. Ikaw na Kristiyano na, tumindig ka, hindi sa iyong sariling katuwiran. Suotin mo ang katuwiran ni Kristo. Tayo pong lahat ay tatayo at tayo po'y mananalangin. Atin pong paglimiin ang ating napag-aralan ngayong umaga. Ang katuwiran ni Kristo. The breastplate of Christ's righteousness. Ama namin Diyos, marami pong salamat. Salamat po sa aming Panginoon si Kristo na ang kanyang katuwiran ay inilagay mo sa amin. Ang aming mga sariling katuwiran na basahan na madumi ay hindi tatayo, hindi mananatili, hindi kami mananaig. Ngunit sa katuwiran ni Kristo nasa amin, matataig namin ang mga uri ng gawa ng dyablo sa buhay namin. At nawa po sa aming po mga panauhin o sino man ang hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan kay Kristo. Nawa po ngayong umaga, tanggapin niya ito sa pananampalataya. Sa sino man sa atin na mga panauhin, hindi mo tiyak, pag ikay namatay, saan po roroon ang kaluluwa mo? Marahil nais mo sa langit. Ngunit ang langit ay para sa mga taong si Kristo ay kanyang ginawang tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, pinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.
Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung meron sa ating kalagitnaan na nais mong gawin ang pagtanggap bago tayo magtapos ng panalangin, pwede mong sabihin ang panalangin na ito. Pwedeng ikaw ay dumulog sa Panginoong personal. Ang aking panalangin ay maaari mong sundan. Ngunit, susundan mo ito sapagkat ninais mo na tanggapin si Kristo. Ika'y manalangin may pananampalataya sa puso mo. Hindi lamang dahil sa nais ni pastor na kayo sumunod, kundi nais mong tanggapin si Kristo. Naniniwala ka na kayo makasalanan. At ngayon, sasampalataya ka kay Kristo na siya lamang ang magliligtas sa iyo. Maaari mong banggitin ang panalangin na ito, na napakasimpleng panalangin. Pwede mong sabihin, Amang Diyos, ako'y makasalanan. Ayon po sa salita mo, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At ang regalo ay buhay na walang hanggan. Nais kong tanggapin ang regalo na walang bayad. Ang buhay na walang hanggan kay Kristo. Patawarin mo po ako ang aking mga pagkakasala. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo na siyang namatay, inilibing, na buhay na muli. At sa ating mga Kristiyano, ako'y magtatapos. Salamat Diyos sa biyaya po ng katuwiran ni Kristo sa buhay namin. Kami po'y tulungan mo pong mamuhay na mayroon po ang katagumpayan sapagkat taglay namin ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Salamat, Ama namin Diyos, nagpupuri kami at sumasamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aming dalangin pasasalamat. And God's people will say, Amen. Thank you.